Bossing! Ganda yung unit mo, boss, ah. So, what's up, guys? Rafa ulit, GTA Cars. So, kanina kasi, wala kami sa garahe kasi may mga errands kaming binili. Nag-shopping kami ng mga parts, TCM, and kung anik-anik pa. So, punong-puno yung dali namin Suzuki kanina ng TCM. Kaso, nung out of nowhere kami, somewhere kami, may pumunta raw sa garahe. So, ito si Aljon na talagang nag-accommodate. Buti na lang mahusay ito si Aljon. Itong detailer namin. Mahusay, napakabait niya. So, ah, lagi raw nanonood si Sir. Kaya naman. So, ibig sabihin, kita niya yung mga unit. So, hindi ko alam eh. Gusto follower natin to si Sir. So, solid Sir, salamat. Thank you very much po. At napili niya, hindi ko alam, bigla na rin silang pumunta sa shop. So, namili siya bigla. Nalulupitan nga ako dun sa mga bumibili kasi basta may certain sila, kunwari either EcoSport or Fiesta yung kukuhanin nila. So sobrang pasalamat ko sa inyo kasi ibig sabihin may bigat yung mga pinagsasabi ko dito sa Facebook or sa TikTok. So maraming salamat po. And sigurado naman kayo hindi magkakamali kasi like I've said, wala pa naman nabalik sa amin na ganyan. Fiesta na 2012 meron. Siguro mga 2 beses na since dati. Pero syempre sa business naman wala namang perfect. Siguro sa 10 merong mga 2, mga ganun. Pero sa EcoSport wala pa. Saka sa Fiesta na 2014 above wala pa. Syempre yung mga lower model kasi kano lang naman yung mga 180k. So syempre may mga ang tawag dito, hiccups yung ibang unit. Pero as I've said, wala kami tinatakbuhan dyan kahit matagal na. Tapos magkaroon ka ng problem, oxygen sensor or kahit anong sensor. Kami bahala sa unit mo, pupuntahan ka pa namin. So, ganun kami sa shop. Di kami, alam mo yun, may ano kami sa mga bumibili kasi ang nagiging problem namin sa ganyan. Kung bibili ka. Siyempre kapag bumili ka na kasi ng kotse, second hand yan eh. Basta mailabas mo na ng gate yan ng showroom, wala na yan. Hindi kasi kami ganun, hindi kami nasanay ng ganun kasi proper din yung pagturing namin dun sa client. Ang naiisip kasi namin yung danyos na mangyayari dun sa client kapag sa iba niya pinatingin yung unit. Kunwari, meron kasi mga certain errors, kunwari po kahit naman brand new nagkakaroon nun. Kunwari, drive ka, no? First time, car buyer ka. Drive ka. Alam mo na, syempre, drive lang muna. Ngayon, nalubak ka, nadaan mo sa bato, puro graba, tinamaan yung radiator mo, yung hose mo. So, may leak. Di mo alam ngayon kasi alam mo lang. Marami kaming client na ganun. Siguro yung mga first time buyer. Pero hindi itong certain kwento na to, may ganun kaming client na tinamaan ng bato yung hose nung radiator niya. So, kahit anong gawin mo, physical damage yun, mangyayari, magli-leak yun. So, leak, hindi niya alam, naka-overheat. Pero matibay kasi ang makina ng Fiesta, EcoBoost, saka EcoSport. Tolerable yan sa mga overheat. So, walang naging problem. Ang problema lang doon, syempre, dinadrive niya na naka-limp mode. So, may mga ganong case, may mga ganong scenario. And kami, ready kaming tumindig sa mga ganyang scenario kasi kawawa naman yung makakabili. Kasi kunwari, nabili mo, no? So, ang gagawin, papatignan mo yan sa iba. Pag pinatignan mo yan sa iba, naku, sasabihan ka niya na gado, baba na yung makina, ganyan. So, mapapamahal ka, nakakatakot. Kaya nagtayo na rin kami dito sa garahe ng our own, kumbaga PMS na monthly para kapag yung mga magpapa-PMS or magkakaroon ng problem kahit hindi sa ating galing yung unit, maiikot nila dito or madala nila dito. Para ang pinupush kasi natin dyan, syempre, yung benefit kasi ng units ng mga Ford, ano yun eh, parang hack yan eh. Parang hack. Kasi kung titignan mo kasi, kunwari, for example, ng Ford Fiesta, no? 250 to 280 lang namin nabibenta yan. Palit ng shift fork, palit yan, clutch. Walang air yan, pati ABS gawa yan. Pag kami ang nag-release, kasi ganun yung SOP sa amin. So, ngayon, 2014 yun So, 2014, 15, 16. So, imagine kung meron kang pera na 250 to 280, hindi ko naman sinasabi bumili kayo ng Ford o sa user preference yun. Pero kasi parang hack siya loophole, kumbaga, kasi kung meron kang 250 to 280, ano ba mabibili mo na Matic? Ako, as a matagal ng car dealer, wala kasi akong maisupalpal na po pwede na
modelo, modelong kotse na ganun. Ay, pwede pala FD, Honda FD. Kaso ang hirap naman kasi umanap ng ano ngayon, FD na, oh meron pala, sorry. 2007, 2008, yan, pasok pa rin. So it depends pa rin, kaso syempre mas mababang model, 2008, 2007, siguro sa 300 pa kasi yung mga 2009, yung Octagon. So malayo sa 2015. So yung iba rin kasi ang gusto, user preference nga, mas gusto yung itsura, mas modern, parang ganun. Eh yung sabing sirain, wala naman akong against doon kasi hindi naman ako tiga Ford. Ang alam ko lang, pag yung unit ng Ford, proper at tama yung mga pinakakabit ng pyesa, walang babalik sa unit. Kumbaga, laging ready all the road, on the road. Kaya ang daming kumuha sa amin. Wala, nagme-message lang sa amin if ever papa-PMS. Yun lang. Wala pa sa amin na balik na yung transmission may problema o yung transmission ganito. Wala. Makikita nyo naman sa comment section natin yun. So, yun nga. Tingin ko ano lang yun nga yung tingin kong haka-haka kasi syempre yung gumagawa sa amin or yung mga parts na ginagamit din namin ibang iba dun sa marketplace, kaya ganyan. Wala na yung kwento ko. Si sir pala, sir, thank you, solid. So yan palang itim na yan, service namin yan, 5 months na. So ang ginawa dyan boss, engine rebuild. Okay, so ang una niyan, parang kinuha namin yan, kung mababalik ko pa yung unang mga videos namin. So, kinuha namin yan, 2 beses nagbenta yung may-ari niyan. Isang EcoSport, nag-upgrade, tapos isang unit, nakalimutan ko kung anong unit yung isa niya pang binenta sa amin. Returning client. So, again, yung naging problem niya dyan, dinala sa manggagawa. Tapos, imbis na ginawa, minekos-mekos yung unit niya, in-overhaul, di ko na alam, basta lagpas 150 yung ginastos dun sa engine. Nung ginastosan ng 150 yung engine yan, boss, lungkot na lungkot yung nagpagawa kasi ganun pa rin, overheat pa rin. So, kinuha namin, siguro nakuha namin yung parang around 230 yata, mga 230 to 240k, kasi titanium naman eh. Pero kasi na-quote na namin lahat yan, nag-rebuild ng engine, buong transmission palette, clutch, actuator, lahat ng pang-ilalim, kumpleto yan, talagang as in brand new. So, nung natapos yan, proper, walang kahit na isang nagitik yan, ganda ng tunog ng engine yan, mas matibay pa yan ngayon kaysa doon sa dati, kasi lahat ng piston yan, bago. So, 0-0 yan ulit, boss. So, gamit namin yan 4 months na. So, doon namin napatunayan, matibay nga. Sa ano talaga, sa gumagawa talaga. Lintik yung gumawa sa yan. So, paulit-ulit yung mga kwento ng mga ganyan. So, at least na share ko lang. Tapos gusto ko lang din mag-thank you dito kay sir. Kahit anong unit, bibili niya ni sir kasi galing sa atin. So, ibigay na natin yung best para sa kanya. Napili niya yung ating service. So, okay din naman na makuha niya yung service kasi kahit sa planetang mundo ka pumunta dyan sir, dadalhin ka niyan, maniwala ka sa akin. Yung unit na yan, pang matagalan sa'yo. Kasi bago lahat dyan. Kasi bago lahat dyan. And parang all stock po yan. Wala yan yung mga mekos na tinagpian ng wire. Wala kang makikita dyan. Pristine yan. All stock yan. Specification type. So, tinago namin yan kasi alam namin yan ang pinaka best kasi alam namin lahat na every nuts and bolts yan dahil nga yan, ni-rebuild yan. Talagang rebuild lahat. Pati engine. Tranny, dry clutch, shift fork, lahat bago. Ginastosan talaga namin kasi servicein namin sa Kaso mga 4 months lang kasi kulang kami sa tao. Nangyari, yung ibang mga EcoSport natin dyan, kami nagda-drive, di na namin nagagamit kasi tigi-tigi sa kami EcoSport. Tuwing uuwi kami or may pupunta kami, tinetest drive namin lahat. So, pinaka-iba kayo yun. Pinaka-best yan para sa amin. Ngayon, ang gagawin nating service is yung isa, meron kaming EcoSport dito na hindi magawa-gawa. Hindi naman sa hindi siya magawa-gawa. May kulay orange kami dyan na EcoSport. Kapag hindi namin magawa, hindi namin bibenta. Kasi may isang error eh. Actually, di naman siya error. Ang sira niya, nabili namin ganun na. May problem yung remote function nung susi. Ayaw pa namin gasusan kasi natamad kami. Hirap pumanap nung RFA sa ESL. So, medyo madugo yun. Yun ang mahal. Yun yung lock doon sa sa start home button. Yung home button tuloy. Start engine, yun yung susi. So, kailangan ilapit mo pa yung susi doon para may-start. So, hindi namin bebentang ganun yun. Kami na lang gagamit nun. So, ayan. So, thank you ulit, sir. Maraming salamat. Tapos, kita tayo Thursday. Ready na itong unit mo. Papadetail muna namin para hindi nakakaya. Para malinis yung malinis. Thank you very much. I love you, sir. Mua-mua, chup-chup.